Ay mga sipag, araw po sa ating lahat. Share ko sa inyo mga sipag, yung magno-notif po sa ating Facebook profile account po mga kasipag. Merong magme-message. So maging aware po tayo sa ganitong gawain ng mga hacker po mga sipag, o yung mga user po mga sipag, o yung mga scammer o manduloko po dito mga kasipag ha? Kasi tayo po ang magiging kawawa dito. So ito po yung nag-notif po sa ating Facebook profile account, gaya na po sa akin po mga sipag, Ito po sa ating Facebook page, Facebook profile account, na meron pong magno-notif o message po sa Messenger man yan. So pakinggan nyo ito mga sipag para maging aware po kayo. So meron pong nag-notif sa akin, ito po yung tinignan ko. So kinilik ko po itong nag-notif sa akin. Ayan. So punta lang ako sa aking page, switch lang ako. So tingnan natin yung nag-notif dito mga kasipag, Ayan. So ito, your page is breaking. Yan. Your profile has been taken down. CY. So ito pa po mga kasipag, yung Meta na logo. Ayan talagang mga kasipag, iisipin mo na si Meta talaga ito, yung specialist niya o yung kanyang agent niya. So isipin mo siya talaga. Your page is breaking our terms and conditions. So ibig sabihin po mga sipag daw, tayo daw po ay talagang nalabag sa kanilang mga terms and condition po dito sa kanila. Your page has been restricted from others to say. So restricted daw. If you think we're restricted by mistakenly, you can submit request for review here. Ito na mga kasipag, meron sila sinasuggest na ito po ay link, glitch me. Ang mga kasipag, restriction apply glitch me. Mga kasipag, ito po yung nilagay, note request can only be accepted from individual with full control of the page. So ibig sabihin mga kasipag, tayo po mismo ang magpasok dito sa link na ito, and then profile pa ito mga kasipag. Page managers cannot be accepted. And mga kasipag, if you request a review, your page will be made visible. And mga kasipag, within 6 hours. Yan, publish daw siya within 6 hours. If you do not request for review within 44 hours, your page will be permanently deleted. Thank you for using Meta Services, Meta Business Services. And mga kasipag, so ang atin daw yung ating Facebook, ito po ay magbe-visible pag tayo po ay mag-request na po tayo po review sa loob ng 6 hours. Pero pag umabot ito ng 40 hours, 2 araw, hindi daw po tayo nag-request review mga kasipag, ang mangyayari po, permanently deleted daw po ang ating Facebook page po mga kasipag. So ito yung link na ito yung ipaprocess nila. Dito tayo magpo-proceed. Pero ito pa po nakalagay, so permanently deleted. Thank you for using Meta Services, Meta Business. Mga kasipag, talagang kabahan ka kasi Meta ang nakalagay dito, tsaka yung logo. At mga kasipag, dito ka magtataka, ginamit nila si Meta, akalain mo na talaga na especially ito or itong agent ni Meta, ito yung talagang konektado doon kay Facebook. Pero pag once kinilik nyo po ito mga kasipag, your profile has been taken down. CY. So Meta logo, profile. Mga kasipag, kung nakikita nyo po dito nung kinilik ko po, your profile has been taken down. CY. And then mga kasipag, Meta logo, 1 follower, 2 likes. Ibig sabihin po mga kasipag, scammer, bodol po ito mga kasipag, manluloko, hacker. Kaya wag po kayo basta-basta maniniwala sa ganito. Ang dami pong gumagawa, dami account na ganun, your profile has been taken down, o ano pa ba yun, anong ilalagay nilang name dyan mga kasipag. So ito po yung dapat bibigyan ng action po ni Facebook na pwede po natin i-concern para lang po ma-report ito mga ganitong mga user or yung mga hacker, yan so mga scammer to, manluloko. Baka pag tayo po ay papasok sa kanilang link dyan mga kasipag, possible na tayo po ay maloko at baka ma-access pa ang ating Facebook account. Isipin nyo po mga kasipag, your profile has been taken down. Ito yung kanyang name na nilagay dito sa page na ito at Meta logo pa. So sana ma-report natin ito mga kasipag, So i-report nyo po ito mga kasipag, kay tayo po ganito po ang pag-report ito. Screenshot yan, then mag-concern tayo, screenshot yan mga kasipag para ma-report po natin iyan. So click natin tong 2 araw, try natin, kunin yung link, copy link, yan. So nagloko na naman yung aking phone. So share ko lang sa inyo, nagloko itong aking phone na Samsung nung in-update ko po ngayong bago. So yan mga kasipag, kailangan talaga din maging aware din po tayo sa pag-update, software update sa ating mga cellphone para
malay nyo po, ito ba ay gumanda or ito ba ay pangit pala yung new update ngayon. Gaya nyo po, yung new update po ng aking Samsung, pangit. Ayan, no? So, ayan. Antay tayo. Grabe. May nagpa-music sa kabila. So, ituturo ko po sa inyo dito kung paano natin i-report yan mga kasipag. Mag-concern tayo na Facebook meron pong gumagawa ng mga ganitong user hacker na ginagamit kayo para lang po makagawa ng mali. Ayan, makasipag gano'n. So, ayan. So, nakuha na natin yung link. Yan, copy link. Screenshot yung ano na yon, copy link. Then, back tayo. And then, ito po, screenshot nyo rin po ito. Ito yung kanyang message. Yan, screenshot yan. Ayan ha. Then, back tayo. And then, punta tayo ngayon. Tayo ang magko-concern. Punta tayo dito sa ating settings. Menu, help and support dito sa baba, and then dito po tayo sa report a problem. Click nyo po yung report a problem, then continue to report a problem. Tayo po ay mag-concern lang, or pwede po mga kasipag, na kung kayo po ay meta verified po dyan mga kasipag, kayo po ay nagbabayad ng monthly, pwede po to direkta doon na i-message po kay Facebook, ipakita doon sa kanyang specialist o agent para ma-concern ito po mga kasipag, para maalis o ma-delete itong mga ganitong gawain ng mga hacker user, para mabigyan po nila ng action kung ano yung mga kaparaanan nila para hindi na po makagawa yung mga user hacker na mga ganitong account na mandaraya, Ayan mga kasipag, in report. So ito po yung isa sa way, pero kung kayo po ay subscriber dyan, message nyo po si Meta para mas lalong ma-i-ano nyo po. So dito lang po kayo mamimili mga kasipag, kung ano po yung i-concern nyo po dito. Profile privacy, dito hanap tayo dito kung anong i-ano natin. Kahit yung mga related lang sa mga concern natin dito. So, ayan. So dito na lang tayo sa pages, kasi pages yun Yan. Dito sa pages, dito na kayo mag-concern. Yun na yung screenshot nyo, yung attachment, yun na yung screenshot nyo po dito po. Ayan pakinggan nyo po mga kasipag. Ayan, yun na yung screenshot nyo po, select nyo po dyan, yung gaya nito. Ayan, so ito, sample lang to din kayo kung marunong kayo mag-English mga kasipag. So, ano po yung concern nyo, bakit nakapasok, nakagawa yung mga ganito user or hacker. And then, sunod, click nyo po yung arrow. Din yung link pala, pag nag-message kayo, din yung link. So, paste yung link sa baba. Ayan, link ng user yan, Ayan. Then, yung message, basta baba, ayan. Then, daan nyo po yung message sa taas. And then, ayan, mag-concern kayo kay Facebook. Ito na yung link, yung user. Then, yung screenshot niya, na ganito po yung message niya. Ganon po ang dapat nyo pong gawin. So, back na tayo. Then, doon sa mga kasipag, mga verified dito, ganon po, screenshot lang, kunin yung link. Then, ipasa po doon kay Facebook po mga kasipag yung kanya dun sa Meta support na makapag-message yung mga verified para may concern po natin, para magawan po nila ng paraan yung mga dummy account ng hacker user, i-delete po yun nila mga kasipag or higpitan pa po nila dito sa kanilang system, sa kanilang platform ng Facebook. So yan, sa mga verified dyan, pwede po kayo mag-concern. So yan lang po mga kasipag, sana po meron kayo natutunan sa content video to, sana po nakatulong, at kung nagusto itong video mga kasipag, pasupport nyo po sa ating YouTube channel Chris TV po mga kasipag, pasubscribe na po mga kasipag kung hindi pa po kayo nakasubscribe, at pindutin na rin po ang shell button para mas dito sa bagong video sa upload. At kung meron sa suggestion at kanang kasipag, mag-comment na doon sa baba para pag nabasa ko yan sa subriton ganyan at magagawin pa natin ang content video yan hanggang sa atin makaya. At huwag niyo po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa panonood, have a nice day and God bless all.